Morning po sa ating lahat, purihin ng Panginoon. Salamat sa mga nag-awit. Then sila, 5? 5, may kasamang bata. Ika sa screen. Lima sila si Gwen. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa pagmamahal mo sa amin, Lord. Salamat Lord dahil mayroon kami Diyos na tunay nga pong maaasahan Panginoon sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Salamat naman sa umagang ito, salamat sa mga pagpapala, salamat sa kalakasan, sa kalusugan, sa kagalingan ng aming mga lupang katawan. Salamat po, Amang Dalangin ko, Lord, bigyan mo kami ng katalinuhan sa umagang ito ng aming po pag-aaralan, ng aming po maunawalan. At ako, Lord, bilang lingkod mo, Panginoon, tulungan mo ako, Lord, sa pagbubuhali ito, Panginoon, di maibahagi ayaw niyo naman sa iyong kalulugan naman. Salamat po, Panginoon, mas pasan mo ang pagpala ng iyong mga salita sa umagang ito. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umaga ito, the true success comes from obedience. Sabi niya, ang tunay na tagumpay ay sa pagsunod makukuha. Purihin ang Panginoon na talagang naniniwala ba kayo na sa pagsunod natin ay magkakaroon tayo ng pagpapala? At yung tagumpay ang makakamit natin. Kung babasahin po natin ang Biblia, nung si Abraham ay ordinaryong namumuhay at hindi pa niya na-encounter ang Panginoon, namumuhay lang siya bilang isang mamamayan. At hindi siya nakaranas ng mga himala. Pero nung nakausap niya ang Panginoon at nagkaroon ng pangako sa kanya at ito ay kanyang pinaniwalaan, nangyari po sa buhay niya. After nung paniwalaan niya yun, nung mangyari sa kanya, tinis siya ng Panginoon kung talagang totoo yung kanyang pagmamahal sa kanya. At sabi niya, ialay mo sa akin ang iyong isang anak. Isang anak. Kasi sabi ng Panginoon, ipinapangako ng Panginoon sa kanya magmumula ang pinakamarami. Pero siguro iisip ni Abraham, sabi mo Panginoon, parang mo ang aking nahin. Ngayon, isa pa lang yung aking anak, iaalay ko na sa iyo. Pero hindi nagdalawang isip si Abraham, di ba? Sumunod siya sa Panginoon at 3 araw silang naglakad papunta sa bundok ng Moriah, pero hindi nagbago yung kanyang kaisipan. Pwede pang magbago kasi 3 days eh. Pwede magbago. Pero hindi nagbago at naantig ang kanyang puso nang habang sila papalakad, sabi ng kanyang anak, sabi ni Isa, Ama, meron po tayong panggatong, meron tayong apoy. Pero nasaan yung tupa na iaalay mo? Sabi niya, Panginoon na ang magbibigay. At pagdating doon sa taas ng bundok ng Moriah, ginapos niya si Abraham, ay si Isa. At naglagay siya ng dambana at inilagay niya at ginapos niya. Ngunit nung ito'y kanyang akmang sasaksakinan, sabi ng Panginoon, ang angel ng Panginoon, huwag mo siyang sasaktan. At paglingon niya, nakakita siya ng isang tupa na sumabit at yun ang kanyang inialay sa Panginoon. Yung tinignan ng Panginoon, nagkaroon siya at simula nung nakita ng Panginoon yung kanyang pagsunod, pinagpala na si Abraham. Yumaman siya ng todo, yumaman siya ng yumaman at lumaki ang kanyang nasasakupan at talagang nakamit niya ang pangako ng Panginoon sa kanya. Nung siya po ay sumunod, saka lang nagkaroon ng pagpapala sa kanya. Saka lang nagkaroon ng himala sa buhay niya at nagkaroon ng pagbabago, tunay na pagbabago na mayroong kasamang kapangyarihan. Si Moises po, nung siya ay ordinaryong namumuhay, nung siya ay umalis sa lugar ng Ehipto, bagamat sa Ehipto ay siya ay isang prinsipe kasi siya ay ampon ng anak ng Paraon. Ngunit nung siya ay umalis doon, tumakas, namuhay siya sa ilang at normal lang namumuhay siya. Nagkaroon siya ng asawa at ganun lang yung buhay niya. Pero nung ma-encounter niya ang Panginoon doon sa isang punong nagliliyaw, nagkaroon siya ng kapangyarihan. At nang siya ay sumunod sa Panginoon sa utusan, papunta doon sa Ehipto, lalo siyang nagkaroon ng totoong kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, gagawin kitang Diyos sa harap ng Paraon. But lahat ng kanyang binanggit, lahat ng kanyang binibigkas ay nangyayari. Pag sabi niya, maging ahas ang tungkod, nagiging ahas, nagkaroon ang tubig maging dugo, magkaroon ng maraming niknik, magkaroon ng maraming lahat ng mga binanggit niya doon ay nangyari. Sa buhay po natin, pag tayo sumunod sa Panginoon, magkakaroon ng kapangyarihan ang ating mga salita.
Kaya sabi ko, dapat tayo ay mapagbantay sa ating mga sinasabi dahil ito'y mayroong power. Mangyayari at mangyayari yung ating sinasabi pag mayroon tayong pagsunod sa Panginoon. Pag naroon po yung pagsunod, naroon po yung pagpapala na gustong ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Ibibigay at ibibigay ng Diyos yun sa atin. Kasi pag sumusunod ka, mayroon talagang reward na ibibigay ng Panginoon. At nung sumunod si Moises, naranasan niya ang himala. Diba pag inihampas niya yung tumbod, nagkaroon ng kalsada sa gitna ng karagatan. Yung lahat po ng sinasabi niya, nangyayari. Kasi nung panahon na wala pang langit, wala pang lupa, ang sabi ng Panginoon, ang kanya pong ginamit ay ang kanyang salita. Magkaroon ng kalawakan at maghiwalay ang tubig sa dagat, maghiwalay ang bundok sa kapatagan, nangyari po ang lahat ng yan. Lahat po ng bagay, lahat ng sinabi ng Panginoon ay nangyayari. Kasi ang sabi niya, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Kumbaga, ang salita po, ito po ay nagkakaroon ng katuparan. Bawat pinapanggit natin ay mangyayari at mangyayari kung ito po ay kalooban at kalooban ng Panginoon. Diba tayo mga magulang, sinasabi natin sa ating mga anak, mag-aaral kang mabuti. At habang siya sumusunod sa sinasabi ng magulang, nag-aaral, nakakapagtapos at nagkakaroon ng maginhawang buhay. Pero pag sinuway niya yung kanyang magulang, hindi po nagiging maayos ang kanyang buhay. So tandaan natin na ang pangako ng Panginoon ng pagsunod sa magulang ay mayroong kalakip na kasaganaan at mahabang buhay. How much more pag sa Panginoon tayo sumusunod? Pag sumunod po tayo sa Panginoon, mayroon po talagang biyaya na tayo makakamit sa ating buhay. Kasi ang salita ng Diyos ay mapapanghawakan. Yung salita niya nung una at salita niya ngayon, yun pa rin po at hindi po ito nagbabago. Kasi ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 18 hanggang 19, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit hindi isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi ito natutupad. Hindi natutupad ang lahat. So, mapanghahawakan po natin ang salita ng Panginoon. At ang sabi niya sa 19, sabi niya sa verse 19, kaya sino mang magpawalang bisa sa kalihitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. So, sa pagtuturo po, dapat ituturo natin yung tama. Ituturo natin yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. At ang sabi niya, hindi ito piling bawasan. Kaya hindi po nababawasan, hindi po nadadagdagan ang kautusan ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Kaya yung nangyari noong unang panahon, mangyayari at mangyayari po rin po ngayon sa ating mga buhay. Pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, magkakaroon po ng tunay na bunga ang ating pananampalataya sa Panginoon. At ang pagsunod po natin sa Panginoon na kanyang pangako na tayo pagpapalain, sabi po sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ano po ang pangako ng Panginoon pag tayo nagbasa ng kanyang salita at ito'y binubulay-bulay natin araw at gabi? Ang sabi niya diyan, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Pag sinabi po masagana, hindi po yan pagkain lang ang meron ka. Pag sinabi masagana, masagana ka, lahat po yan. Lahat ng bagay, masagana ang iyong buhay. At yun ay pangako ng Panginoon pag tayo sumunod sa Kanya. At ang isa pong number 1 na pagsunod sa Panginoon, yung binubulay-bulay natin araw at gabi ang kanyang salita. Yung ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, yung ating pagbabasa araw at gabi, ito po yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ito po yung nagbibigay sa atin ng presensya ng Panginoon na bawat tumalabas sa ating puso, sa ating bibig, mula po ito sa salita ng Panginoon. At ito po ay magkakaroon sa atin, mabubuo at madidibilo ang ating kaisipan ng ating puso na sa Panginoon po tayo umaasa. Sabi nga rin po kanina, pag sa mundo lang ito ikaw umasa, kahit anong talino mo, useless din po ang lahat. Ang Panginoon po ay ang kanya pong katalinuhan ay hindi kayang pantayan ng mundo. Kaya pag sa Panginoon pa tayo umasa,
magkakaroon tayo ng kasaganaan. Pag sinabing sagana, sabi niya, magiging masagana, yan po ay talagang meron kang kasaganaan. Hindi lang sa kapirahan, sa kalusugan, sa spiritual na buhay mo, yung lahat po ng kasiyahan na ibigay sa iyo ng Panginoon dito sa mundong ito, makakamit at makakamit mo ito. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon ito. Pati yung buhay na gusto mo na maging masaya ka sa buhay mo, mahaba ang buhay, ibibigay ng Panginoon yan pag tayo po'y sumusunod sa Kanya. Wala pong imposible. Sa gitna ng problema, magkakaroon ka ng daan para ikaw ay bigyan ng Panginoon ng pagpapala. Mga hindi ka hahayaan ng Panginoon. Lagi kang may protection sa Panginoon. Lagi ka niyang iingatan. At yung mga pangailangan, magtataka ka na lang bakit nangyayari at nangyayari. Kaya nga sabi ko, Lord, salamat. Kaya sabi ko sa September, unang monthly na September, hindi ko alam kung anong pizza yun, basta unang monthly ang ng Panginoon, mag-i-start na tayo ng layout ng ating extension ng kanyang kaharian sa lugar. Purihin ang Panginoon. Kakaroon po tayo ng 2 kwarto sa taas, tataas po yan. 2 kwarto na aircon, ang gusto ko may CR pareho para kung dumating yung mga bisita natin ng mga galing Manila, meron tayong patutulugan na komportable naman sila. Maramdaman nila yung ating pag-aasikaso sa kanila. At sabi ko kay Pastor Sa, yung ating district supervisor overall sa buong Pilipinas, sabi niya, Pastor, go, start mo, mag-layout ka. May pera o wala, mag-layout ka. Ang Panginoon ay laging handa na ikaw ay tulungan. So, sabi ko, salamat Panginoon na yung mga ganong uring tao, nakakausap mo, napaka-please mo na nagkaroon ka ng kausap na mga ganong klaseng, kumbaga yung pagdating sa Panginoon, halos wala na silang pagitan pagdating sa pagkikipag-usap sa Panginoon, yung mga ganong uri ng tao. Kasi hindi sila mapapalagay sa ganong lugar kung hindi sila pinagpapala at hindi sila sinasamahan ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Masayang-masaya siya. Tinanong niya kung ilang taon na. Sabi ko, 2 years pa lang po. At sabi niya, nakikita niya na talagang, sabi niya, dinikir niya dito, sabi niya, magkakaroon kayo ng 4 square town. Yung magkakaroon daw tayo ng ganon, sama-sama. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Kahit si President talagang sinilip niya ang paligid, sabi niya, mayroong pang ilalaki. Salamat sa Panginoon sa kabutihan. Kaya alam ko may bibigay ang Panginoon ng pagpapala sa atin para maituloy ito. Naalala mo yung kwento niya, sabi niya, sila daw ay talagang nagtiwala sa Panginoon at yung maayos na yung kanyang simbahan, sabi ng Panginoon, gibain mo yan. Ay walang nag-agree sa kanyang, lahat ng kanyang mga opisyalis sa loob ng church, walang nag-agree kasi yung kanilang church ay gumastos sila ng 1.5 million at yung bahay nila ay nasa 2.5 ang gastos niya. Sabi niya, Pastor, bakit gigibain mo? Ang sabi ng Panginoon, gibain. Yung mga kalapit bahay nila na mga kaibigan nila, bakit gigibain? So talagang parang na sila, paano nang bakit gigibain? Sa madaling salita, sinunod niya ang Panginoon. Giniba yung building. Meron na dagdag pledge ng 1 million. 12 million ang gagastusin. At meron na pledge ng every Sunday nagbibigay ng 5,000. At pinagpala yung kanilang mga negosyo. Pinagpala araw at tuwing Sunday nagbibigay ng 5,000. At naaayos yung kanilang, baga sabi niya, ang sabi niya, Pastor, sa Panginoon, ang Panginoon hindi mo kayang lamangan. Kung ilan yung binigay niya, dinubli ng Panginoon. Binigay niya yung kanyang tahanan, kasi dati yung Kristo lang ng ginawa niya, winasak niya yung kanyang tahanan, isinama niya sa church. Titulado naman yung kanyang lupa, pagdating yung kanyang mga leader sa simbahan, pirma na kayo, nakapirma na kami na nakadunit na yan sa Foursquare. Yung mismo silang may-ari, nakapirma na sila para idunit. Walang nagawa yung kanyang mga kundi pumirma na rin. At doon dumalo yung pagpapala sa kanila. Pero sabi niya, hindi mo talaga kaya lamangan ng Diyos. Ibinalik sa amin, doble-doble pagpapala.
Purihin ang Panginoon. One time nasiraan sila kasi pumunta sila sa isang lugar, sabi niya, bakit dito pa kami nasiraan? Wala halos kaya umalis yung kasama niya, nagpunta kung naghanap ng signal, na makakita ng signal, tumawag sila, rescue, at kinuha sila roon 8 hours bago nadala sa Baguio yung kanilang sasakyan. At pagdating doon, tama-tama, dumating yung nag-donate ng 1 million na laman. Gusto, bakit nabili kayo? Nasira po yung aming sasakyan. Sabi niya, ito yung pera, bumili ka ng bago. Grabe po ang Panginoon pag tayo'y sumusunod. At yung testimony rin ng isang teacher, sabi niya, gusto kong pagpalain ako ng Panginoon. Sabi niya, nag-loan ka na ba? Mag-loan ka. Ibigay mo sa church. Unang loan binigay sa church, pinagpala ng Panginoon at naging milyonaryo. Wala pong imposible pag tayo sumunod sa Panginoon, pag tayo ay talaga nagpapagamit sa Panginoon, pag tayo ay handang sumunod at handang ipagkaloob ang para sa Kanya, tandaan mo, hindi mo kayang labangan ng Diyos. Kung nagbigay ka sa Kanya ng 10, ibabalik niya ng 100. Kaya po sa buhay natin, huwag tayong mag-alala sa mga bagay na kailangan natin. Kung kailangan mo yun, masigit mong ibigay sa Panginoon. Kung ang pera mo ay 1 million, gusto mo ng 10 million, ibigay mo sa Panginoon, 100 million ang ibibigay sa iyo. Hindi po natin kaya lamangan ang Panginoon. Kaya sabi ko nga, Panginoon, susunod lang kami ang susunod sa iyo. Kung ano yung gusto mo ipagawa sa amin, yun ang gagawin namin. Sabi ko, Lord, salamat dahil nandyan ka palagi para kami ay bigyan ng kasaganaan. At ang sabi niya, makakaranas tayo, magiging masagana ang ating pamumuhay at magtatagumpay tayo. Ano ba yung tagumpay? Ang tagumpay po, magkakaroon tayo sa ating buhay, hindi tayo pwedeng laitin. Meron tayong Diyos. Isang araw, ang sinasabing tagumpay, yung lahat ng pangarap mo, lahat ng nais mo, naganap at nangyari sa buhay mo. Dahil sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Kung ikaw ay nag-aaral, nakapagtapos ka, at masasabi mo, Lord, nagtagumpay ako. At yung tagumpay, iaangat ka ng Panginoon na mayroong karangalan. Bakit ka hindi magtatagumpay? Ay faithful ka sa Panginoon. Wala kang taong nilalamangan. Walang taong inaargabyado. Sabi ko nga, given na sa Kristiyano ang maging mayaman. Pag tayo po ay sumunod sa Panginoon. Kaya sa lahat po ng bagay, huwag tayo mag-aalala. Sa kasaganaan, ito po yung ating makakamit. Sabi ng kanyang salita, ito pong tagumpay, ito po yung ating makakamit. At sabi po sa Joshua 9, sabi sa chapter 9, sa verse 9, sabi niya po, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Huwag po tayong matatakot. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Dahil kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba talagang nandun po ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At pag tayo po ay nagtiwala sa Kanya, magkakaroon tayo ng tunay na pag-asa. At ang tunay po na pag-asa na ibinibigay ng Panginoon ay wala pong halong kabalisahan. Ito po ay tagumpay na mayroong kasiyahan sa buhay natin, yung tagumpay na ibibigay ng Panginoon. At ang ibinibigay po ng Panginoon ng tagumpay, hindi lang sa atin na tayo mga magulang. Kasama po dyan ang ating buong pamilya, kasama ang ating mga apo, kasama yung mga henerasyon na susunod sa atin, dadaloy at dadaloy yung mga pagpapala na gustong ibigay ng Panginoon sa iyo. Wala pong makakapigil, wala pong makahahadlang pag tayo po ay sumunod sa Panginoon. Dito po dadaloy ang pagpapala sa ating pagsunod. Makukuha mo ito. Mamiss ka lang sa Panginoon. Bakit nangyayari ito? Bakit bigla na lang may naghanap ng ganito at ako pa? Isang araw, nagpumutor-mutor ka lang. Biglang may nagtanong sa na tao, saan ba dito may binibintang ganun kalaking lupa? Tapos may isang tao naman magsasabi sa iyo, Brad, may binibinta ako, pwede mo mag-ibinta. So, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Mamamagitan ka lang sa kanila, pwede kang magkaroon ng milyon. Pwede kang pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong pagbibiyahe. Sa iyong pag-ikot-ikot, sabi ko nga, mapalad yung may mga trabaho na nakakapag-ikot-ikot kasi baka isang araw may ma-encounter ka na naghahanap ng ibinta mo yung aking lupa. At ngayon may tatawag sa iyo, naghahanap.
magkukunik. Marami pong pamamaraan ang Diyos. Maraming pamamaraan ng Panginoon, magkukunik yan. Diba, kahapon nga, nagpagupit ako dun sa barber shop. Sabi niya sa akin, Sir, ikala siguro mapira ko. Sir, baka gusto mong bumili, 2 million lang yung lupa doon sa dito lalo. Mas ang dami niyang in-offer sa akin. Nagkaroon ako ng ideya, sabi ko, sige, bisitahin natin sa Lourdes. Sabi niya, Pastor, mayroon pa rin na mga luti-luti, sabi niya, kung gusto mo. Ganun ang presyo, sabi niya. Sabi niya, bili mong bilhin, sabi niya sa akin. At ang dami niyang in-offer, puro titulado. Nagkaroon ako ng ideya sa ito. Baka kailangan kong kasi may mga nagtatanong sa akin kung mayroong ibinibinta sa puerto. Kaya pag-uusapin ko lang sila, pwede na ako magkapira. Ba? Sabi ko, salamat sa Panginoon mga ideya. Baka isang araw, baka sa isang buwan, pwede ako magkaroon ng 2 million, 5 million, para lang maipatayo ang kanyang templo. Hindi po imposible. Hindi po natin sa pinintawaran ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po napakadali lang kung tayo po ay susunod sa Panginoon, mabilis lang po natin makakamit ng pagpapala. Lalo tigit kung yung puso ay talagang direct na ang Panginoon ang iyong inaasahan. At ang sabi po sa Joshua chapter 3 verse 12 hanggang 17, ang sabi po diyan, pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag tumungtong na sa tubig ang mga paring may dala ng kapanang tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog ng Yordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kapanang tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Yordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog ng Yordan ang mga paring may dala ng kapanang tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang mga tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Saritan, samantala ang agos na napababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nagtawid ang mga Israelita malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanang tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambahayan ng bayanan ng Israel. Ano po yung ating gusto? Ano yung ating pangarap? Hakbangan mo. Pag naghakbang ka, nagkakaroon na ng himala ang Panginoon. Sakalang ginagawa ng Panginoon ang kanyang part, pag hinakbangan na po natin. Pag ginawa mo ito ay mangyayari at mangyayari. Ang laki ng tubig, kung hindi sila nagtiwala sa Panginoon, paghakbang niya, bigla lang nag-cut ang tubig. At naipon dito yung yung naiwan, umagos pababa, kaya natuyo ang dagat at nakatawid sila. Kung hindi sila sumunod sa Panginoon, naghintay sila doon sa taas at tumingin lang sila, kailan kaya ito makakati? Hindi po ito makakati kahit umabot sila ng pagtanda sa kabila ng ilog na iyon. Ngunit nung apakan nila, sinunod nila ang Panginoon, nagkaroon po ng himala at nagkaroon ng kalsada sa gitna ng tubig. Sa buhay po natin, pag ating pong tinakbangan yung gusto ng Panginoon sa buhay natin, ano ba yung nais mo, pinangarap mo, pinanalangin mo sa Panginoon, hakbangan mo ito. Gagawa at gagawa ang Panginoon ng pamamaraan kung paano kanya pagpapalain. Amen. Ibibigay ng Panginoon yung nais mo kung ito po ay iyong gagawin at ito po ay iyong hakbangan. Hindi po magkakamali ang salita ng Panginoon. Sabi sa ating unang binasa na talagang yung kautosan niya noon at ngayon ay yun pa rin po. Kaya piling mangyari yung lahat ng yun. At ang sabi po sa Matthew chapter 18 verse 18, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahintulutan sa langit. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Ano ba yung gusto mo? I-declare mo lagi sa Panginoon. I-declare mo, pag nag-declare ka talagang, i-declare mo na mangyayari at mangyayari yun. Panginoon, ito po yung aking pinaniniwalaan. Ito po ang aking pinakahawakan na ito po yung mangyayari sa buhay ko. Ako yung estudyante ka, ako yung makakapagtapos. Kung negosyante ka, ako yung magtatagumpay sa negosyo aking sinimulan.
At kung ikaw ay may pangarap na gusto mong mag-pray, Lord, iniklim ko itong pera ito na darating sa akin. Yung pahintulutan natin sa lupa, pahintulutan sa langit, ngunit ang ipagbawal natin sa lupa, pagbabawal ng Panginoon sa langit. Kaya lagi po natin patibayin ang ating pananampalataya, panghawakan natin ang kanyang mga salita, para po maganap sa buhay natin yung gusto ng Panginoon sa atin. Tayo po kung minsan nagkakaroon ng pag-aalinlangan, kaya po hindi nangyayari sa atin. Kung maalala mo si Pedro, nung sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw ngayon, papuntahin mo ako diyan, sabi niya. Sige, lumapit ka sa akin. Ngunit nung nakatingin siya sa Panginoon, biglang napatingin siya sa alon at sa hangin. Napansin niya lakas ng hangin at laki ng alon, bigla siyang lumubog. Kung minsan mo, hawak na natin, dumaraan na yung pagpapala, dumaraan na yung blessing, ang bagal natin kumampot. Nag-aalangan pa tayo, natatakot pa tayo na ito'y kunin. Dumadaan na yung blessing, ang bagal-bagal natin. Lord, ito na ba? Iyan na anak. Ang tagal ko ng pinangat, sinabi sa iyan. Nung dumaan yung blessing, sige nang daan, dumampot na lahat, pinagpala na lahat, ikaw nakatuwa nga pa rin. Ano kaya dito? Ano kaya dito? Damputin mo na agad, huwag ka nang magtanong pag sinabi ng Panginoon, anak, yan na ang pagpapala ko para sa iyo. Damputin mo na. Maniwala at maniwala ka na sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, paniwalaan mo. Kasi pag pahina-hina ka, walang anak ng Panginoon na mahina. Lahat ng anak ng Panginoon ay malalakas, matatalino. Kaya alam ng Panginoon, anak, alam ko, sino ba yung dumadaan sa mga test? Diba? Yung matatalino lang. Yung hindi matalino, hindi yan dinadaan dyan kasi alam naman hindi ipapasa. Yung matatalino, kaya tayo mayroong mga testing kasi alam ng Diyos matalino tayo, alam ng Panginoon, anak, alam ko ipapasa mo yan. Alam ko yung pagsubok na ibinigay ko sa iyo, alam ko kayang-kaya mo yan at yan ay iyo malalampasan. Kaya masabi ko nga sa inyo, pag may pagsubok na palapit sa inyo, kainin lang ninyo. Ay kung sinasabi pag may pagsubok ka papalapit, kainin mo. Kasi yung pagsubok, yung mga trials na yan, pag hindi mo yan, pag iniwasan mo yan, kinabukasan ng mga ilang araw, masasalubong muli yan. Panakita ka, ito takot sa akin ko. Tatakbuhin ka ng pagsubok, pupuntahan ka ng pagsubok kasi ikaw naman tarantakan tumakbo kasi takot ka sa pagsubok. Pero pag lumapit yung pagsubok, nakita mo ay nag-asa ko yung gutom na gutom ka, wala ka pang almusal, sige lumapit ka, aalmusalin kita. Pag may mga pagsubok, sige tumating ka, may meriendahin kita, hahapunanin kita. Isna ka sa akin. Baga, kainin mo lang ng kainin yung pagsubok. Kasi ang sabi ng Biblia, ang mga pagsubok na yan ang pagkain ng ating pananampalataya. Lalaki ang ating katawan at magiging matso tayo sa harapan ng Panginoon. At yung mga pagsubok na yan, pag kinain mo, bandang huli. Pag nakita ka ng pagsubok, natataranta na yan. Naghihiyawan na yan. Ayun po dyan! Matapang yan, kakainin ako. At sa kabila po noon, sabi ng salita ng Panginoon sa Santiago, pakalampas ng pagsubok, kapalit ay pagpapala. Amen. Kapalit po noon ay pagpapala. Malaking pagpapala po ang kapalit ng malaking pagsubok sa buhay natin. Kaya paghawakan natin yung ipagbawal mo sa langit, ay ipagbawal mo sa lupa, sabi ng Panginoon, ipagbabawal sa langit, ngunit yung pahintulutan sa lupa, pahintulutan ng Panginoon sa langit. Kaya lagi mong i-declare yung lahat ng pananalangin mo, kaya lagi kong sinasabi sa ating tahanan, mayroong pong prayer. Mayroong pong pananalangin. At lagi mong dinideclare yung pagpapala sa pamilya mo. Lagi mong dinideclare na mangyayari at mangyayari ito, Panginoon. Baka naman dineclare mo ngayon, bukas hindi nangyari, ayaw mo na. Ayaw mo na, hindi naman nangyayari. Nag-declare ako ng magkaroon ako ng karne ng litsod ngayon. Wala naman, nakalipas na ang 2 araw. Ay baka naman dumaan na yung manok, di mo dinampot. Bagal-bagal mo gumampot, dumaan na. Kaya wala kang litsod. Dapat po bilisan natin. Kunin agad natin yung pagpapala na binibigay ng Panginoon. Kung gusto mo, sumungkit ka dyan sa mangga ko, dami mo no. Hindi ako naglilitso ng manok. Pumunta ka dyan, sabi mo, Pastor, panipisa. Sige, sumungkit ka dyan. Ang Panginoon po, pag nagbigay ng pagpapala, tanggapin po natin agad. Hawakan agad natin. Kung medyo hirap yung kamay mo, dumugin mo na. Ito na, Panginoon, kukunin ko na ito. Pagpapala ito talagang hindi ko na ito bibitaywan.
Yakinin mo, kasi tayo po may karapatang kumuha ng pagpapala mula sa Panginoon. Kasi tayo ay pinuri niyang mga anak. Salamat sa Panginoon. Alam ko tayong lahat, pero pagpapala ng kalaan ng bawat isa. Kaya po, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Yung pagsunod natin sa Panginoon, gawin natin ito. Kumbaga, ano ba yung motivation mo? Bakit ka sumusunod sa Panginoon? Alam mo na, ano yung minumotivate ng Panginoon sa'yo? Alam ko, pagpapalaan ka ng Panginoon. Kasi pag mayroon kang yung sa puso mo, Lord, alam ko mangyayari ito sa akin. Ang sarap ng pagsunod mo sa Panginoon, lagi kang sumusunod sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, hindi natin i-record yung praise and worship. Sabi ko kanina, habang tinitignan ko, dapat pala pag first Sunday, naka-record ang lahat ng ating activity. Kasi ang ganda tingnan, puro nakaputi. Ang ganda, ang aliwalas tingnan. Dapat nakaano para piling i-live na pagdating ng first Sunday, naka-live tayo. Diba? Kasi ang ganda, kitang-kita mo yung ganda. Kaya sabi ko, Lord, pag naayos na maganda na yung loob, wala nang papawisan, maganda yung aircon, kompleto na. Hindi mo alam, baka bukas o sa isang araw may magdala ng aircon, di ba? Ganun mabuti ang Panginoon eh. Hindi na tayo maglalagay tayo sa likod ng malaking aircon. Walang papawisan. Kaya kahit anong forma mo, hindi ka papawisan. Kahit medyo naka-happy yung buhok, hindi ka papawisan. Mga ano mo, hindi ka. Kaya ako nagpagpitak eh. Kasi, Lord, kahit anong ganda ng suot mo, kasi ang hirap kasi, pag nagporma kang masyado, tapos maya-maya, tagaktak ng pawis mo, ang hirap, di ba? Kaya dapat talaga may aircon na yung malakas. Para kahit tumalong ka, kahit maggulong-gulong ka, hindi ka papawisan. Malilinis na lang yung sahig, pero hindi ka papawisan. Ang pagpapala ng Panginoon, dadaloy po sa akin. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko, lahat tayo naghihintay. Pero sabi ng Panginoon, sumunod muna kayo. Sumunod muna kayo. Pag kayo sumunod, nandun na po yung pagpapala. Sabi sa Matthew 6:33, unahin natin siya at yung pagpapala nasa likod natin at sumusunod. Salamat sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain ito, Panginoon, ang iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong masunurin, Father God. Sabi mo, Panginoon, sa Ezekiel, na ang puso namin masuway, papalitan mo ng pusong masunurin naman. Salamat, Panginoon. Nigib namin, Panginoon, ito mga pagpapala ito sa aming mga buhay. Lord, ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.